Sa bawat pagsikat ng araw, may mga taong hindi lamang oras ang kanilang ipinupuhunan, kundi pati ang kanilang buhay. Sa kabila ng panganib, wala silang pagpipilian dahil sa bawat araw na hindi sila lalaban, may mga pamilyang magugutom. Ano nga ba ang nagtutulak sa isang tao na isugal ang kanilang sariling buhay para lamang makuha ang gintong likido? Puro. The best. Sa isang maliit na barangay sa gitna ng kabundukan na sakop ng Haro Leyte ay nakilala ko ang matagal nang magpupulot na si Kuya Ibum. Ngunit bago marating ang kanilang bahay ay kinakailangan kong lakbayin ang gitna ng kabundukan at sumakay ng habal-habal papunta sa bahay ni Kuya Ibum. Na kailangan kong maglakad ng mahigit 30 minuto para marating ang kanilang bahay. Isa sa mga hanap buhay dito ay pagpupuhag o mas kilala sa pangunguha ng mga pulupukyutan. So kasama po natin yung kapatid ng isa sa mga paragpuhag sa Waray-Waray. Kinakailangan naming tawirin ang mahabang ilog na ito para marating ang bahay ni Kuya Ibum. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay ay narating na rin namin ang bahay ng magkapatid na si Kuya Terso at Kuya Ibum. At agad namang inihanda ni Kuya Ibum ang mga kagamitan na gagamitin sa pagkuha ng pulot, kagaya na lang ng lubid at ang balde na paglalagyan ng pulot. So ito na, prepare na niya yung dadalhin namin na paglalagyan ng pulot. So katatapos lang niyang mananggot kasi manananggot siya. So yung mga kasama natin, ito si Bayaw, si Buddy, at si Kuya Ibum. Tara, ano pang hinihintay natin? Let's go. Puntahan na natin. Lalakad na kita, ha? So dito mismo sa kagubatang ito, bihirang makita ang mga nasasabing mga pukyutan. Kinakailangan lang nating libutin ang mga nagtatayugang mga puno dito sa gitna ng kagubatan para makakita ng pukyutan. So, isa sa mga hanap buhay nila dito. Yung isa na puno ito, pinagkukunan ng mga bubuyog, yung putyukan, tinatawag na putyukan, yung nagagawa na dugos. Ano po yung pangalan ng punong ito? Magusalak. So, ito yung isa sa mga pinagkukuhanan ng tamis. Oo, tamis na para magagawang dugos na ng mga putyukan. So dito sila sumisip-sip. Oo, sumisip-sip sila. Ayan, isa lang yun sa mga pinagkukuhanan ng tamis ng mga bubuyog o pukyutan. Kung tawagin dito sa Waray ay putyukan. Sinusundan namin yung takbo ng mga putyukan o kung saan papunta. Kasi yan daw yung mga palatandaan na merong mga putyukan dito sa gitna ng kabundukan. So yan ang sabi ni Kuya Ibum. Kaya hinahanap niya yung direksyon kung saan papunta yung mga pulot na nakita natin kanina dun sa mga bulaklak. At dahil sa eksperto si Kuya Ibum kung saan makikita ang mga bahay ng putyukan, ay hindi nga kami nabigo at nakita namin ang isa sa mga bahay nito. Ayun, kitang-kita rito. Ayun.
So nakita na namin yung putyukan, yung bahay mismo. Oo, siya kung online dyan. Anong unang gagawin natin? Kumuha muna tayo ng dahon ng nyug. Tuyo. Bakit dahon ng nyug? Para mapausok natin. Usokan natin para makuha. Pagkatapos niyang makita ang bahay ng putyukan, ay agad naman siyang nanguha ng mga dahon ng nyug na gagamitin para sa pagpausok nito. So, nanguha na sila ng layong kung tawagin. O ito yung dahon ng nyug na gagamitin para sa pagpapausok doon sa pulot putyukan. Medyo delikado kasi kapag natsyempohan na mga matatapang daw yung mga bee na kukunin natin, ay talagang mangangagat daw. At ang epekto nito sa katawan ay talagang lalagnatin ka. Kailangan natin ng maraming dahon ng nyug kasi medyo mahangin na. Pagkapag mahangin na ay medyo kailangan ng mas maraming pausok kasi hindi daw mapupuruhan. Kaya nag-iipon sila. So, tatambakin na dito sa ilalim ng puno kung saan naakyat si Kuya Ibom. So, sinisindihan na ni Kuya Ibom yung layong, yung dahon ng nyug para magpausok. And then, mag-i-start na siyang umakyat. Kuya Ibom, so yung pwesto namin, saan kami pepesto? Dito lang sa puno. Dito lang sa puno. Sabi niya, hindi daw kami lalayo sa usok dahil kapag lumayo kami sa usok, ay hahabulin kami ng mga pukyutan. Nagsiliparan na yung mga bee. Grabe. So, kailangan hindi lang kami humiwalay dito sa usok para hindi kami kagatin. At yung drone ko, nasa taas abang lang. Sa puntong ito ay kinakabahan na ako dahil sa dami ng mga bubuyog na nakapalibot sa amin. At dito ko naranasan na makagat ng mga bubuyog. Ito, gapo. Allah. Tingnan mo. Pagkatapos mapausukan ni Kuya Ibom ang bahay ng putyukan, ay dito na niya sisimulang akyatin ang bahay nito at itatali niya ang kanyang sarili para magsimpleng gabay at proteksyon sa kanya.
sa kagustuhan kong maipakita sa inyo kung gaano kahirap akyatin ang matatayog na puno, makakuha lang ng pulot ay may biglang hindi inaasahang pangyayari. Habang kinukunan ko si Kuya Ebom sa pamamagitan ng drone ko ay bigla na lang sumabit ang drone ko sa malaking puno, dahilan para bumagsak ito. Pagkatapos nilang makakuha ay agad naman nila itong pagsasaluhan. So pagkatapos namin kumuha ng pulot ay mag-i-snack kami. Kailangan kaaunin eh. Susubaan na yun, susubaan. Para lang sa bakik. Ilang taong ka nang nagpupuhag? Tagal na, siguro mga 25 years na siguro. 25 years. Ilang taong ka na? 42 na. Sa 25 years na pagpupuhag mo, ano yung mga na-encounter mo na? Dami na, may nangangagat, tutyutan. Tapos maraming dugos, minsan puno ito. Lampas pa, di na kagkasya dyan. So gaano ka hirap yung ginagawa mo? Mahirap talaga. Nasa hukay na yan isang paa mo. Bakit? Mahirap, pag mahulog ka, patay ka kung lalong mataas na. Ay siyempre, nadasal muna bago makyat. Na, sana Lord, ligtas ako pag balik. Ito talaga yung hanap buhay mo? Hindi ko naman to hanap buhay. Sideline ko lang to. Hindi naman to permi. Na maraming hani, minsan walang hani. Paano mo nasasabi na mayroong bahay ng hani? Nakikita ko sila yung mga putyutan na dumadapo-dapo sa mga bulaklak. Tapos sinusundan ko yan. Pag dyan dumaan, doon ako dadaan din. Titingnan ko mga puno kung saan ang mga punong malalaki, nandun sila. Parang kumpas. Nandun sila. Gaano katagal bago mo puhagin? Kunin yung pulot? Depende. Kung pagtingin ko matagal na sila, pinupuhag ko sila kagad. Kung bago lang, hindi mo na. Sa pagpupuhag mo, mga ilang galon yung nakukuha mo? Minsan 2 galon, 1 galon. Ito ngayon, kunti lang ito ngayon. Siguro 4 na yapad lang. 4 na o yapad. 5. So, magkano naman yung benta mo nito? 400 lang isang yapad. So, sa experience natin ngayon, ano yung masasabi mo? Thank you God kasi nakakain ako ng udlan. Yan ang honey. So, sa ganyan, mga ilang lapad yan? 4 o 5. 5. So, ayos. So, meron ka ng isang biyahe, meron ka ng mahigit 2,000. 2,000 yan, higit. Oh. Ito ang mga ng putyutan. Tutunawin pa nila yan. Kinain. Kumbaga sabihin nila tae, pero tawagin sa amin yan umo. Yan ang pag malulusaw pa yan, may himo pa naging hani pa ito. Ito yung nagiging honey. Ito na nalulusaw nila. Kaya Kaya nagtataka nga ako nito, wala silang kaldero, walang karaha, nakakagawa sila ng pulot. Yung iba ginagawa, piki. Tapos sasabihin nila tunay. Pero ako pag ako bintahan nila ng hani, hindi ako maluloko. Paano mo masasabi na tunay yung isang honey? Iba yun, kasi ang tunay na hani, ilagay mo sa freezer, hindi babagtik yan. Pag Hindi piki, titigas? Oo, pag piki, titigas yan. So meron mga, Nag-layer. so meron mga nagsasabi na tunay yung mga binibenta nila dahil kapag itim na daw, ganun. Oo, marami kasi piki na dugos.
Pero may Bukod dugo. sa ilalagay sa freezer, ano pa yung mga proseso na malalaman Yung mo na? posporo, palitan ng posporo, ilagay mo dyan, babad mo sa ibabaw. Pag hindi sumindi, piki yan. Pag sumindi, tunay yan. Mm, Tapos tubig, may tubig ka, lagyan mo yung tubig. Pag umilalim yung honey, tunay yan. Pag hindi umilalim, pik yan. yun pala yung mga palatandaan. So, hindi Marami ka kasi naman- bumibili sa akin ito, yung mga magsakit na tao. Kasi yun ang nila, vitamin sa katawan, pagkain. So, may mga manukan, Mm. yan ang bumibili. Ano yung benefits nito? Yung vitamin sa mga manok, marami benefits ito kay ano ito? Itong isang kutsara daw nito, katumbas ng isang kain natin, isang araw, sa isang kakain. Mm. Halimbawa, isang kutsara nito, mamahaw kita, katumbas na yan. Parang Uminom ka lang ng tubig, busog ka na nito. parang ano na rin yan, carbs. Oo. So, busog ka na. Kasi yung bata ko doon, mga bata ko, Mm. pag may tinapay, yan lang ang palaman nila, ginagawa lang nilang sausawan. Grabe, no? Kahit saging lang o balanghoy, o kahit wala kang ulam, Mm. may kanin ka, lagyan mo na ito, yung dugos, ulam na. Hindi Tulad mo- dito, nakakain tayo, hindi tayo gugutumin hanggang may tanghali, makain ka nito. Mm. Hindi ka nagugutumin yan. Parang, maha. Parang kasabakik, o parang mahablang ka. Ayun. So, yun. Isa sa mga natutunan ko dito sa isa sa mga hanap buhay ni Kuya Ibom ay talagang napakahirap buwis buhay. Nakita nyo naman kung paano sila Makyat. umakyat ng puno na napakatayog. So, yung pinakamataas na inaakyat mo, gaano kataas? Mataas, 4 na taling kalabaw. 30 pala pag siguro yan. Yung naging problema natin, sumabit yung drone, guys. Hahanapin natin. Ayun guys, bumagsak. Grabe. Buti na lang nakita natin. O, tingnan nyo yung itsura ng drone. Pagkatapos naming mahanap ang drone, ay agad naman kaming umuwi papunta sa bahay nila Kuya Ibom para ilagay sa bote ang mga nakuha naming pulot. Pugahin, hindi kita ito yan. Puga dito, ineso din okay rito. Kailan dito pugkon kay ma-route and dugos. Mula sa bahay ng pulot ay pipigain niya naman ito gamit ang kamay para ang maiwan na lang ay ang katas nito at mailagay na sa bote. So, bawat isang bote ng mismo 400. 400. So, isang lapad yan. So, tatry natin kung ilang lapad yung nakuha natin ngayong araw. Yung mga to ba, hiwat iniya na hiya, hiwat, bago pala hiya. Pero marasa iniya. Saan kaya pa ha? Sa halagang 400, makakabili ka na ng pure na Hani. honey. Pwede ito sa mga Magsakit. masakit. Oo. Yung mga Yung may inuubo nga bata, nagingipon. Sa nagingiping bata na may nagingipin. Kahit wala yung pagmerienda, gusto mo bumili ng tinapay na walang palaman. Yun ang palaman mo sa lang sa platito. So, mayaman ito sa sustansya. Itong pulot. Ayan, oh. Grabe, sobrang linaw, guys, oh. So, dalawang lapad na yung nakuha natin.
Tatlong mahigit lang, walang mag-apat. So, yung nakuha natin ngayong araw ay 3.5. Sobrang sarap. Dala din yung kalahati, dalhin nyo na lang. Ayan, meron tayong Giveaway. giveaway kay Kuya Ibom. So, kung halimbawa may mga viewers na gustong bumili sa iyo, saan ka matatagpuan? Dito lang sa bahay. Anong lugar? Barangay Banawang. At sino ang hahanapin? Ako lang, hanapin yung pangalan ko, kilala naman ako rito. Si Kuya Ibom. Ibom. So, meron siyang 2 galon na pulot. Ito yung kinuha nila nung nakaraang linggo. Susubukan ni Kuya Ibom na ipakita sa atin yung sample na totoo yung pulot sa pamamagitan ng pagsawsaw ng palito dito sa pulot. At kapag sumindi, ay ibig sabihin ay tunay. Yun. Hindi oh. So, sumindi siya. So, ibig sabihin, Tunay. tunay. So, Hindi yan. kasi hindi tunay yan. Kahit ibabad mo isang oras dyan sa ano. Sa pulot. pulot. Puro. The best. Talagang the best.